Gusto mo bang bumili ng stocks pero hindi mo alam kung paano at saan? Panoorin mo yung video na ito dahil tutulungan kitang sagutin lahat ng katanungan mo. Ito na. In-upload ko yung Reels, I think 6 days ago. Dumami yung questions on how to start investing in the Philippine stock market. So, kasi sinabi ko, magkakaroon ako ng free training tungkol sa paano kumita sa stock market, like dividend investing, long-term investing, and short-term trading. Sobrang dami nung questions. So, ang ginawa ko is sinamarize ko yung questions. Kasi sobrang dami po at yung iba doon sasagutin ko. So, in preparation para sa mga gustong umattend ng free training natin kung paano kumita sa Philippine stock market na magaganap sa September 13 to 15. So bukas na yon ay panoorin mo yung video na to, tapusin mo para at least may idea ka na kung ano yung mga pwede nating pag-usapan sa free training at para yung mga questions mo ay masagot na din natin yung iba doon. So hindi ko na po patatagalin, simulan na natin ang pagsagot sa inyong mga katanungan. Ako po ay nagpapasalamat muna dahil pinanood niyo po yung aking Reels, kung maalala niyo ito yon. So i-play ko lang para makita niyo ha. Gusto ko sanang bumili ng stocks pero hindi ko alam kung paano at saan. So tanong yan ng isa sa ating mga followers. Ganito po, may good news ako. Tamang-tama, magkakaroon ako ng free training sa September 13 to 15. Online po ito. Ito ay para sa mga beginners or zero knowledge. Ito ay para sa mga beginners and zero knowledge sa Philippine stock market. And kung napansin nyo, biglang may mga nag-pop up na messages. So, salamat po sa lahat dahil since nirelease ko to, I think 6 days ago nirelease ko, talaga naman kung mula pagising ko hanggang matulog ako, hindi nauubos-ubos yung mga comments doon sa video na to. That's why I decided na gawin na lang to. Kasi napakadami pong tanong. So sabi ko, gawa na lang ako ng isang video to summarize some of the questions. And then, the continuation, ituloy natin sa free training. Okay, so panoorin at tapusin mo itong video na to para masagot natin. Ang tanong mo kung paano kumita sa stock market, dividend investing, long-term and short-term. Pero kung paano magsimula, yun muna yung ating goal. Okay, magsimula muna tayo. Siyempre, magsisimula ka muna bago ka kumita, diba? So ito muna yung mga dapat mong alamin para handang-handa ka na sa ating free training. Tapusin mo yung video na to ha. Okay, so let's get started. Ito yung mga katanungan sa akin. Sabi nila, ano po mag-invest or bili ng stock? So binabasa ko kasi dito sa na-summarize ko. Paano po ako bibili at magkano? So iyan yung first question na napili ko na umpisahan natin yung tanong. So paano? Kailangan mong mag-open ng account or trader's account sa isang stockbroker. Yun muna yung sagot. Mag-open ka ng account sa isang stockbroker. Paano yun, di ba? So paano ako bibili at magkano? So may tanong, how much? Paano ako bibili at magkano? How much daw ang initial investment? Depende po sa broker. Merong broker na 1,000 pesos makakapag-open ka ng account, which is Call Financial. May ibang broker naman na for example, kung gusto mo ng BDO Securities, kung may BDO account ka, no need for initial investment. Napakadami pong stockbroker eh. Pero sa free training, ituturo ko yung link ng mga paano mo mahanap yung iba't ibang stockbrokers para ikaw mismo ang makakapili kung sino yung gusto mong stockbroker. At ituturo ko yan kung paano ka pipili ng stockbroker, ano yung mga criteria para makapili ka ng stockbroker. So yung mga binanggit ko are two stockbrokers lang yon na nakalista sa napakadaming stockbrokers sa Philippine Stock Exchange website. So dalawa na po yung nasagot natin. Legit ba ito? Legit po ang stock market. Make sure na ikaw yung mag-manage ng fund mo, ikaw po yung mag-manage, ikaw yung mag-open ng account, ikaw yung makipag-coordinate sa broker. So legit yan, huwag kang mag-alala. Ang kailangang makuha mo is the legit stockbroker para at least hindi ka kabahan. So yun nga ang ituturo natin sa free training. Paano maghanap ng legit stockbrokers? And then ikaw na pumili, i-research mo yung reviews ng mga stockbrokers na mapipili mo, which ituturo ko yan, don't worry. Question number 4, kailangan bang dumaan sa stockbroker? Ano ang best broker? Yung stockbroker, ano ang best? Ituturo ko yung pagpili kung sino yung best na stockbroker kasi based yan sa need mo eh. Halimbawa, hindi ka techie, mayroong stockbroker na madali lang yung platform.
For example, gusto mo mag-trading, may stockbroker na best for trading yung platform nila. So, ganun siya eh. Kaya kailangan ikaw yung pumili based sa goal mo. And kailangan ba tumaan sa stockbroker? Kailangan po. Kasi ang stockbroker, para siyang middleman. So, para siyang middleman na nakakonect sa atin sa PSE website or sa PSE pala, sa PSE at saka ikaw, investor, siya yung nasa gitna. So, hindi tayo makakabili, middleman, hindi tayo makakabili ng stocks without the stockbroker. So, ang natin sa kanila is the commission. They will get a commission for every buy and sell. Kung hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, no charges. Kung gusto mo lang mag-fund, no charges yon. Magpa-fund ka lang, no charges. Ang charges lang is for every buy and sell. Kung i-withdraw mo ang investment mo, no charges. Again, ang charges lang is for every buy and sell. How much? Maliit lang po, i-detalye natin yan sa free training. So, September 13 to 15, bukas na magsisimula yon. Ito pa yung mga tanong. Mga Filipino na hindi Philippine passport holder, not a dual citizenship, pwede ba mag-invest sa stock market? So, actually, in-email ko yung Call Financial, which is my stockbroker, and agad-agad sumagot sila. So, anong sagot nila is, sabi niya, foreigners can open an account with a valid passport from their country of citizenship. Mag-sign up ka daw sa Call Financial. Yun yung requirement, syempre nila. So, kailangan mo ng valid passport, tapos device with camera for selfie photo and video capture, blank sheet of paper for signature capture, Philippine bank account details, and Philippine PIN. So, yan yung mga requirements na sinabi nila. Okay? So, i-prepare mo na yan para at least, kung wala ka ng mga yan, pag uwi mo ng Pilipinas, then prepare. So, huwag kang ma-disappoint. Kung wala ka niyan, mag-aral ka muna. So, habang wala ka pang requirements, just in case lang na wala, aralin mo na ngayon para pag uwi mo ng Pilipinas, ready ka na, magsisimula ka ng mag-invest. Okay? Next question tayo. Okay, so eto pa, tanong, yung OFW daw. Pinoy ako, pwede din ba mag-join sa free webinar? Pwede po, kasi online po ito. So, you can join sa free webinar, okay? Pero meron pala akong sasabihin dahil hindi ko po ine-expect na dadami yung views nung reels na ginawa ko. Talaga naman po na almost every day ay 200 registrants ang nag-register sa akin ilang araw na. So right now, I have 1,085 registrants mula nung sinilip ko kanina. And bukas yung free training natin. So probably abot ng 1,2 or 1,3 yung bukas. So ang capacity ko, dahil hindi po ako ready na dumami kasi yung yung registrants, hindi ako naka-ready for that registrants. So, ang gagawin ko is I will be making the recording available. So, pagkatapos ng video na ito, sasabihin ko kung paano niyo makukuha yung recordings. Okay? So, tapusin muna natin yung questions. So, pwede daw umattend? Yes, pwede sa free webinar dahil nga ito ay online. Ang next question natin is, paano bumili ng stock? So, paano bumili ng stocks? Yun nga po, mag-open tayo ng account sa isang stockbroker. Pero bago ka bumili ng stocks, aralin mo muna dahil may mga steps tayong ituturo. Kasi nga po, mag-invest ka based sa goal mo. Gusto mo ba ng dividend investing? So, focus ka sa dividend investing na goal. Gusto mo ba ng long-term investing? Focus ka sa long-term investing na goal. Gusto mo ba ng short-term trading? Focus ka sa short-term trading na goal. So, kaya bago ka bumili ng stocks, aralin mo muna based on your goal. Kung busy ka, huwag kang mag-short-term trading. Pwedeng dividend or long-term. So, ituturo natin yan kung paano, okay? Sa ating free training starting tomorrow. And then, old stock. Meron kasi dito na mga may old stock. Sabi nila, may stock ako so sinabi nila yung stock, o ano man yun. Meron daw silang stock, and then, bumagsak ang presyo, paano kaya kikita? So, ayun. Una muna is, i-check mo yung fundamentals ng stocks na binili mo. After nun, tingnan mo kung ano yung area na pwede kang bumili, which lalagyan natin ng technical analysis yan. So, di ba sabi mo iba, gusto matuto sa trading. So, lagyan natin ng technical analysis para alam natin kung saan tayo bibili. Pero kung busy ka talaga na ayaw mo nang mag-technical analysis, pwede naman yun. Mag-focus ka na lang sa financial metrics ng stocks. Focus ka sa financial metrics ng stocks. Make sure good stock para hindi ka kabahan. So, ituturo din natin yan. This is just a summary or a gist of what we're going to talk about in the tomorrow na pala yun, starting tomorrow.
Ayun, yung mga may old stock, meron dito na gusto ring ibenta yung stock nakapangalan sa hindi sa kanila nakapangalan, sa mga parents pa nila. Stockbroker din po ang makakatulong sa inyo. So, kailangan yung maghanap ng stockbroker, which ituturo natin yan sa day 1, which is bukas. Day 1 is paano magsimula sa stock market, as in, start from scratch. So, attend ka bukas, September 30. So, may nagtanong dito tungkol sa income. Pwede bang maging zero ang pinasok mong pera pag nalugi? In my experience, hindi pa po naging zero yung pinasok kong pera. Malulugi siya, pero hindi pa naging zero. Mayroong mga stock na nade-delist sa PSE or natatanggal sa PSE yung stock. Kung mangyari man yun, bihira lang mangyari yun. At kung mangyari yun, mag-email yung broker na made-delist yun. So, may certain price na ibibigay para ibenta mo siya. So, don't worry too much about that. Kasi napaka-bihirang mangyari na may madilis na stock. Bihira pong nangyayari sa na-experience ko yun. Based on experience ko. So, eto pa yung tanong, kung long term, ilang taon po yun bago kumita? Wala pong guarantee sa stock market. Walang guarantee. Meron po akong chinek doon na, ito naman ay chinek ko lang. And then, i-discuss na lang natin in detail. Pwede ka kumita, pwede kang malugi. Yung nakita ko doon in 3 years, yung chinek yung data, pero hindi ko stock yun, hindi ko siya stock. Chinek ko yung data niya, sabi ko, kung meron kaya akong 50,000, tapos in-invest ko dito, after 3 years, magkano kaya? So, lumabas 1,050,000. And then, meron din akong sabi ko, kung meron kaya akong 50,000, in-invest ko dito, magkano kaya siya after 10 years? Lugi ng 12,000. So, imagine, hindi po talaga pare-pareho, hindi guarantee yung kita mo. Pero kung sasabihin mo, hindi pala guarantee yan. So, ba't ako mag-invest? Ang goal mo kasi is overall, kumita ka sa stock market. Kung magte-trading ka, posible, yung short-term trading, pwedeng malugi ka. Pero ang goal mo is overall, kumita ka. Kasi sa trading, talagang pwede kang malugi doon. Pero overall, ang goal mo, kumita ka. So, kaya nga po, aralin mo muna eh. Aralin mo muna. Para mas maintindihan mo siya. Okay? So, kung negative yung portfolio mo ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi baka naman yung stock yan, ang pwede mo lang gawin is mag-average down ka kung gold stock yan. So, i-check mo yun, unawain mo muna. Kasi hindi ka naman, lalo na kung long-term naman yung goal mo, baka ito yung best time to buy doon sa stock na nabili mo. So, aralin mo po muna. Okay, may nagtanong dito about REITs. So, gusto daw bumili ng REITs, paano daw, beginner daw siya, maliit lang daw yung kaya niya. Don't worry kasi mayroon nga akong mga subscribers nag-start sa halagang 2,000 sa ibang stock, hindi naman sa REITs pero sa ibang stock. So don't worry, attend ka muna, huwag tanggalin mo muna yung mga worries mo. Basta importante, matuto ka. Tanggalin mo muna yung worries, aralin mo muna siya. Okay, next, dividend. Magkano naman ang minimum dapat ilagay para kumita ng dividend? Di po ba malaki? Sa dividend investing, depende kasi sa shares yan. The more shares you have, the more dividend meron ka. So, pero hindi lahat nagbibigay ng dividends. So, ang goal mo, makapili ka ng good stock na nagbibigay ng mataas na dividend. Which ituturo natin yan sa day 1, which is bukas, September 13. Long-term blue chip. So, may nagtanong dito, ano daw ba yung blue chip stocks na sinasabi ko? Ituturo ko din po yan, step by step. As in, okay, punta ka sa link na to, i-click mo to, ito yung blue chips. Bukas natin i-discuss yan. Yung blue chips, ito yung 30 stocks na kasama sa Philippine Stock Exchange Index that represents the stock market. So, mas maganda makapili ka sa stock na coming from the blue chip. Ang reminder ko nga lang palagi is, yung 30 na yon, hindi sila forever sila. Napapalitan sila. So may natatanggal, may papasok na bagong blue chip, may matatanggal, may papasok, pero meron dun na hindi pa natatanggal. So may ganon. Kaya mas maganda, aralin na lang dun. And then short term. Sa trading, ang gagawin natin is kailangan nating mag-aral ng technical analysis. Sa mga tanong nyo na when to buy, when to sell, technical analysis yung sasagot doon. So, hahanap tayo ng area kung saan tayo pwedeng bumili sa stock na sa area, sa chart, kung kailan tayo pwedeng bumili at magbenta. So, okay. So, kung ang tanong mo ano yung good stocks, fundamental analysis po ang makakasagot doon. Kung ang tanong mo ay kailan bibili at magbebenta, trading plan.
Sa chart po tayo titingin. Magpa-plot tayo doon. Tuturo kong napakasimple lang sa day 3 kasi short-term trading yun. Okay, ulitin ko po dividend investing ang September 13 topic natin. Pero how to start kasama yun bukas. Paano pumili ng broker, paano mag-open ng account, anong link ng website na pupuntahan mo para makapili ng legit stockbroker step by step. Ano yung blue chips, nandun yun. Okay? Day 2, long-term tayo. Ano yung strategy? Kung busy ka, ayaw mo mag-trade, gusto mo long-term lang, mag-i-invest ka lang, mag-iipon ka lang, mag-save, and then kung ano man yung trabaho mo, yun yung itindihin mo, basta ang goal mo, makapag-save and invest ka on a regular basis. So gawin natin yan sa day 2, long-term investing. Short-term trading, paano ka mag-trade sa stock market na simpleng strategy lang. Okay? Huwag na natin pahirapan yung sarili natin, simple lang, hindi naman kailangan super technical. Pero medyo mabagal lang i-trade yung stock market, hindi siya talaga ganun kabilis. And kahit ako, hindi naman ako actively trading sa stock market. So, okay, so ituturo natin kung ano lang yung alam ko. Kung magustuhan mo yung alam ko, then pwede mong sundin. Kung sa tingin mo, hindi mo gusto yung alam kong strategy, then you learn more. Madami naman po tayong available resources online na pwede mong aralin at sundan. Okay po? So, eto na. Madaming nagtanong tungkol nga dito sa free training natin simula bukas, September 13 to 15. Sabi niya, yung free seminar sa stocks ba ay, sabi niya, Pinoy ako sa Canada, Pinoy ako pero nasa Canada siya, pwede daw bang mag-join? Pwede po kasi online nga po ito. So, yung link ng free training at recordings ilalagay ko sa description na lang ng video na to. So, paki-check yung description for the link. Pili ka, ano ba gusto mo? Attend ka ng free training or get the recordings. Okay? And, saan pa dito? Sabi niya, hello ma'am, good afternoon. Paano mag-start? OFW ako. What time ang training? 7 p.m. po ng Philippine time yung training. So, yung 3 araw natin, September 13 to 15, 7 p.m. po lahat yon. So, pakicheck na lang po sa Google kasi madami pong nagtatanong sa akin, sabi nila, anong oras sa California? Anong oras sa Canada? Anong oras sa, meron pang, ang daming bansang nag-chat, kaya nalaman po ang daming OFW yung gusto mag-invest. Mag-invest po talaga kayo para pag uwi nyo ng Pilipinas ay hindi masayang ang perang pinaghirapan nyo. So, ang gagawin nyo lang po, i-search nyo sa Google yung, halimbawa, pwede mong i-search California and Philippine time. Ganon. Pag sinearch mo, lalabas na yon sa Google para at least na-compute mo yung time difference. Okay? Kasi sobrang dami pong nagtatanong sa akin. So, yun po yung easiest way na gagawin ng bawat isa sa atin na OFW. I-search sa Google yung, for example, California and Philippine time. Lalabas na po yun yung time difference nila. And paki-compute na lang dahil 7 p.m. sa Pilipinas ang oras ng training. Okay, so eto pala, meron pang sinabi dito, yun nga po, nasa ibang bansa, and paano pag nasa abroad, nais matuto. So ayun, i-check nyo kung if you want to get the recordings, pero ito lang po yung binibilin ko, lagi ko pong sinasabi na ito pala, sabi nila, may isang nagtanong sa akin, pwede daw bang sa gabi kasi may direct selling siya sa umaga? Sa stock market, pwede po tayong mag-buy and sell kahit hindi trading hours. Kasi may portion doon na pwede kang makabili kahit weekend. I mean, mag-place pala ng order. Pwede kang mag-place ng buy or sell order kahit weekend, kahit holiday, anytime. Mag-place ka ng buy and sell order mo. Hindi lang siya ma-execute kapag walang trading hours. Ang mahalaga, na i-place mo yung buy and sell order mo. Kaya pwede kang mag-stock market kahit nasaan ka, basta may online ka. Internet, ganon. Okay? So, ito po yung, ito lang po ang nire-remind ko. Ganito po ang ating kasunduan sa mga gusto umattend. Dahil nga po hindi ko ine-expect na dadami yung registrants dahil dumami yung views ng reels ko at talaga naman nasa 200 plus per day ang registrants. Nasa 1,000 plus na po yung registrant. So, 100 lang po yung aking capacity. Ganito po yung gagawin ko. On day 1, maximum of 100 attendees lang ako. Pero pag nakita ko na more than 100 ang umattend sa day 1, i-increase ko siya on day 2 and day 3. Okay? Gusto ko munang makita
kung mapupuno yung aking webinar, and then kapag napuno, i-increase ko yung capacity on day 2 and day 3. So whether maka-attend ka or hindi, mag-show up ka lang para malaman ko na madaming nag-iintay sa waiting room. Otherwise, it would remain sa 100 participants. Okay? And kung OFW ka, hindi ka talaga makaka-attend, you can get the recordings. So, pasensya na po, I have to be honest, the training is free to attend, free to register, and free to attend. Yung recordings lang po yung may bayad. And the recordings is, lalagay ko yung link dito sa baba. You can get it for 500 pesos kung gusto mong makuha yung recordings nung 3 trainings. So, date September 13 to 15. Pero kung gusto mong makuha yung series of trainings ko, na 8 series kasi yon. So, dahil 8 series yon, discounted siya na 2,000 pesos yung 8 series. Pero kung isa lang gusto mo, 500 each. Series 8 po ang ating training bukas. Kasi since the Poorer Mind started giving training, series 1 to 8 na po yung aking naibigay na trainings. Okay? Next, may mga nagtatanong din sa akin about the stock market masterclass. Sana daw may susunod na masterclass. So, bala ko pong pag-open ng masterclass, stock market masterclass 2.0 sa September 15 to 20. September 15 to 20, open po ang aking masterclass. So, abangan mo po yun kung interested kang mag-join sa aking masterclass. So, you need to register muna sa free training para makatanggap ka ng email sa mga programs na yan. Meron ding nag-message na gusto daw magpa one-on-one coaching sa akin. Open ko din ang one-on-one coaching sa September 15 to 20 para ready na tayo sa ating mga programs at matuto sa stock market. So basta po kung gusto mo pong i-take yung mga lessons natin, kung anong gusto mong attendan, attend ka muna sa free training and it's for you to decide kung okay ka na ba sa free training na yon or gusto mo mag-level up pa yung alam mo, knowledge mo sa stock market. Okay? So salamat po for listening to this ating short na summary ng mga Q&A na natanggap ko sa siguro mga 6 days, hindi, parang less than 1 week na questions sinamarize ko. This is in preparation for tomorrow. Please watch this at salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe ka sa YouTube channel ko para at i-click mo yung notification bell para siguradong ma-notify ka ng mga videos na i-upload ko. And don't forget yung link ng recordings at free training ilalagay ko sa description. Also, kung gusto mo na rin dumiretso sa masterclass, pwede mong i-check yung link, ilalagay ko din sa description. Ilalagay ko doon yung link sa description kung gusto mong dumiretso sa ating stock market masterclass and sa one-on-one coaching. Okay? So for now, salamat. Please don't forget to like and subscribe. Also, click the notification bell. And para gumanda yung algorithm ng channel ko at madami pa tayong Filipinos na matulungan sa stock market. Salamat. Don't forget to check the description of this video. Salamat. This is Cynthia Fuller and I'll see you in my next video.